Values Education 7, Quarter 2, Learning Competency 1A. Natutukoy ang mga pagpapahalagang natutuhan sa pamilya na may impluensya sa kanyang pagkatao. Ang pamilya. Ang pamilya ay tinatawag ding mag-anak o sambahayan. Ang pamilya ay tinuturing na pangunahing unit ng lipunan sapagkat dito nagsisimula at nanggagaling ang lahat. Ang lahat ng tao sa pamayanan, paaralan, pamahalaan o relihiyon ay nagmula sa pamilya. Tulad ng isang gusali na binuo mula sa mga pinagsama-samang bricks na siyang pangunahing unit nito. Ang lipunan ay binubuo ng mga pamilya. Sa pamilya natin natutuhan ang mga pangunahing pagpapahalaga o values, kasanayan o skills, at asal o behavior na kailangan natin upang makapamuhay at magkaroon ng papel sa lipunan. Kung hindi matatag ang pamilya, mahihirapang makamit ng lipunan ang kaayusan at kapayapaan. Sa pamilya natin mararamdaman ang pagmamalasakit, pagtuturo at paggabay mula sa mga taong nagmamahal sa atin, kaduguman natin sila o hindi. Bakit mahalaga ang pamilya? Ang pamilya ang humubog sa atin hindi lang bilang individual, kundi bilang kasapi ng lipunan. Ang mga pagpapahalagang natutuhan natin sa tahanan tulad ng paggalang, kabaitan o responsibilidad ay nakatutulong sa atin na maging mas mabuting mamamayan. Halimbawa, paano kaya makikitungo sa mga kamag-aral o guro ang isang batang naturuan ng paggalang sa tahanan o pamilyang kanyang pinagmulan? Ang batang ito ay lalaking may paggalang sa kapwa, hindi lang sa paaralan, kundi sa pamayanan. At dahil dito, makapag-aambag siya sa kapayapaan at kaayusan ng pagsasama sa lipunan. Ang malakas na pamilya ay nagdudulot na magkaroon ng malakas na pamayanan at kung kaya napakahalaga ng pamilya sa ating lipunan. Pag-usapan natin, ano-ano ba ang mga pagpapahalagang natutuhan at dapat matutuhan ng isang tao mula sa kanyang pamilya? Narito ang mga pangunahing pagpapahalagang natutuhan natin sa ating pamilya. Pag-uusapan natin kung paano natin ito natutuhan o kung paano ito tinuro sa atin ng ating pamilya at kung ano ang impluensya ng pagpapahalagang ito sa ating pagkatao. Isa sa mga pangunahing pagpapahalaga na natutuhan natin sa ating pamilya ay ang paggalang. Itinuro ito sa atin ng ating mga magulang o guardian sa pamamagitan ng pang-araw-araw na interaksyon. Paano itinuro sa atin ang paggalang? Halimbawa, tayong mga Pilipino ay tinuruan na magmano o gumamit ng po at opo sa pakikipag-usap sa nakatatanda bilang tanda ng paggalang. Itinuro rin sa atin na huwag makikisali sa usapan ng matatanda o huwag sumabat sa mga nag-uusap. Sa pamamagitan din ng mga patakaran sa tahanan o house rules, natutuhan natin ang paggalang. Halimbawa, kapag may inuutos sa atin, agad natin itong dapat sundin bilang tanda ng paggalang. Natutuhan din natin ang paggalang kung nakikita natin ito sa ating mga magulang na naggagalangan sa isa't isa at nakikinig sa damdamin at opinyon ng bawat isang kasapi ng pamilya. Ano naman ang impluensya ng paggalang bilang pagpapahalaga sa ating pagkatao? Kung natutuhan nating gumalang sa iba, napalalakas nito ang ating kakayahan na kontrolin ang ating mga kilos. Halimbawa, ang paggalang sa mga alituntunin o rules ng ating mga magulang tungkol sa tamang oras ng paggamit ng phone at internet ay makatutulong sa atin na maglinang ng mabuting habit o gawi tulad ng wastong pamamahala sa oras o time management. Ang paggalang ay nagtuturo rin sa atin na pag-isipan ang magiging epekto sa iba ng ating mga kilos. Sa pamamagitan ng pag-iisip o pagkukonsidera sa damdamin ng iba, tayo ay nagiging empathetic. Nangangahulugan itong kaya nating ilagay ang ating sarili sa sitwasyon ng iba, kung kaya tinatrato natin ang ating kapwa ng patas at may kabaitan. Ang pag-ibig at malasakit ay natural na naituro sa atin ng ating pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal na ipinadadama sa bawat isa. Ang mga magulang ay kadalasang naipadadama ang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng mga akap, halik, mababait na pananalita, at pagbibigay ng ating mga pangangailangan. Natutuhan naman natin ang malasakit sa pamamagitan ng pagiging matulungin sa ating mga magulang o kapatid na nangangailangan ng tulong. Sa kanila natin natutuhan na ang pag-ibig ay hindi lang isang salita na sinasabi sa kapwa, kundi ito ay naipapakita sa pamamagitan ng gawa. Nakikita natin ang pag-ibig at malasakit sa ating pang-araw-araw na gawain sa tahanan. Halimbawa, kapag tinutulungan tayo ng ating mga magulang sa ating gawain sa paaralan, nadarama natin ang kanilang pag-ibig at malasakit. At dahil dito, natututuhan natin ang halaga ng pagtulong.
Nakita rin natin sa ating pamilya ang matibay na ugnayan nito sa panahon ng problema, tulad ng kapag may isang miyembro ng ating pamilya na may sakit. Ang pamilya ay laging nandyan at ipinadarama ang kanilang presensya para patibayin at palakasin ang nanghihinang kasapi nito. Paano nakaimpluwensya sa ating pagkatao ang pagpapahalaga sa pag-ibig? Kung tayo ay lumaki sa isang mapagmahal na pamilya, likas sa atin na maging mabait sa ibang tao. Alam natin na ang pagdamay sa nalulungkot at pagtulong sa nangangailangan ay mahalaga, at ito ay nakapagpapagaan ng kanilang nararamdaman. Ang kabaitang ating natutuhan sa tahanan ay nadadala natin sa pakikisalamuha sa mga kaibigan at maging sa mga taong hindi natin kamag-anak, at dahil dito, nagiging mapagmalasakit tayong individual. Nakatutulong sa ating pagharap sa mga problema ang pagmamahal at malasakit na ipinadama sa atin ng ating pamilya. Kapag magdaan tayo sa problema tulad ng pagkakaroon ng mababang skor sa pagsusulit o pagkawala ng kaibigan, ang pagkalinga ng pamilya ay nakatutulong sa atin na maging matatag, at dahil dito, nabubuo ang katatagan ng damdamin. Ibig sabihin, tayo ay palaging nagiging malakas at positibo lalo na sa panahon ng mga problema. Ang pagpapahalaga sa responsibilidad ay natutuhan din natin sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawain sa tahanan at pag-unawa sa mga kahihinatnan kung hindi natin ito gagawin. Paano natin natutuhan sa ating pamilya ang pagpapahalaga sa responsibilidad? Nagsimula tayong bigyan ng responsibilidad ng ating mga magulang noong bata pa tayo. Ito ay maliliit na responsibilidad na akma lang sa ating edad, tulad ng pagpapakain sa mga alaga, paglilinis ng kwarto, o pagtulong sa madadaling gawain sa bahay. Kapag nakatatapos tayo ng gawain, nagdudulot ito ng masarap na pakiramdam sa atin. Natutuhan din natin na maging mapanagutan kung may gawain tayo na hindi nagagawa. Halimbawa ay nakaatang sa atin ang pagtatapon ng basura. Kung ito ay malimutan nating gawin, magdudulot ito ng problema tulad ng masangsang na amoy. Subalit kung ito ay magagawa natin, makikinabang ang buong pamilya. Paano naman nakaimpluwensya sa ating pagkatao ang pagpapahalaga sa responsibilidad na natutuhan natin sa ating pamilya? Kung araw-araw nating ginagawa ang ating mga responsibilidad sa tahanan, nagiging maaasahan o reliable tayo. Ang pagiging reliable ay nangangahulugan din na pagtitiwalaan tayo ng mga tao na magagawa natin ang isang bagay na sinabi nating gagawin natin. Ito ay isang mabuting katangian bilang tao. Ang mga responsibilidad sa tahanan ay nagtuturo rin sa atin na harapin ang mga hamon o suliranin. Kapag may maling nangyari, sa halip na sumuko, tayo ay naghahanap ng solusyon. Halimbawa, kung sa atin nakaatang ang pag-aalaga ng hayop at ito ay nagkasakit, nakapag-iisip tayo ng mga dahilan kung bakit ito ay nagkasakit, at nakapag-iisip din tayo ng mga paraan kung paano makahihingi ng tulong. Ito ay nagpapakita ng pagtupad ng responsibilidad ay nakatutulong sa pagbuo ng problem-solving skills. Ang integridad o katapatan ay isang pagpapahalagang natutuhan natin sa ating mga magulang. Kinapapalooban nito ng mga kilos ng pagiging tapat, patas at mapanagutan sa mga kilos. Ang pagkakaroon ng integridad ay nangangahulugang paggawa ng tama at mabuting kilos kahit na ito ay mahirap at kahit na walang nakakakita. Paano ito itinuro sa atin ng ating mga magulang? Naituro nila ito sa atin sa tuwing tayo ay kanilang hinihikayat na magsabi ng totoo kahit na ito ay mahirap. Maaring nakita natin ito sa ating mga magulang noong inamin nila ang kanilang maling nagawa o naging patas sila sa kanilang mga pagpapasya. Natutuhan natin ang mga kilos na ito at naunawaan ang kahalagahan ng pagiging totoo at paggawa ng mabuting kilos. Halimbawa, may nabasag tayo sa tahanan. Ang pag-amin tungkol dito ay nagpapakita ng integridad. Ang paglilihim ng katotohanan ay maaari lamang magdulot ng problema kalaunan. Ano ang naging impluwensya sa ating pagkatao ng pagpapahalaga sa integridad? Ang integridad ay nangangahulugang pagiging tapat sa paggawa ng tama kahit na walang nakakakita. Sa pamamagitan ng pagkilos na may integridad, nakabubuo tayo ng malakas na moral character. Ibig sabihin, tayo ay nakikilala ng ating kapwa bilang isang mabuti at tapat na individual. Ang integridad ang gumagabay sa atin na bumuo ng matatalinong pagpapasya habang tayo ay nabubuhay. At dahil dito, aanihin natin ang paggalang ng ating kapwa. Kung tayo ay totoo at patas, ang mga tao ay pagtitiwalaan tayo. Ang integridad ay dahilan upang tayo ay maging maaasahan sa paningin ng ating mga kaibigan at mahal sa buhay. At ito ay magdudulot
upang magkaroon tayo ng matatag at magtatagal na relasyon o ugnayan sa kanila. Ang mga tao ay makararamdam ng pagkapanatag kung tayo ay kasama nila sapagkat alam nila na tayo ay tapat at totoo sa kanila. Natutuhan din natin sa ating pamilya ang halaga ng kooperasyon. Ang kooperasyon ay nangangahulugang pakikipagtulungan sa iba upang matapos ang gawain. Sa ating pamilya, ito ay maaaring pakikipagtulungan sa mga gawaing bahay. Ang kooperasyon ay nangangahulugan din pagsuporta o pagtulong upang makamit ang layunin o goal ng pamilya. Maaaring ito ay pag-cheer sa ating kapatid kung siya ay nasa isang competition o laro. Paano natin natutuhan ang kooperasyon mula sa ating pamilya? Ang ating mga magulang ay tinuro sa atin ang kooperasyon sa pamamagitan ng pag-aata sa atin ng mga gawain tulad ng paghahain ng pagkain o paghuhugas ng pinggan. Naunawaan natin na kapag may kooperasyon o pagtutulungan sa pamilya, nagiging magaan ang lahat ng gawain. Bilang bata na naturuan sa tahanan ng halaga ng kooperasyon, ano ang naging impluwensya nito sa atin? Ang kooperasyon ay nagtuturo sa atin kung paano gumawa kasama ang iba. Ito man ay gawain sa tahanan o group project sa school, natutuhan natin na tumulong sa gawain at makinig sa idea ng ibang tao. Ang mga teamwork skill na ito ay makatutulong sa atin sa hinaharap. Ito man ay sa paaralan o sa trabaho balang araw. Pinabubuti rin ng kooperasyon ang ating kakayahan sa pakikipag-ugnay sa kapwa, sapagkat upang magkaroon ng mabisang kooperasyon, kailangan natin ng maayos na komunikasyon sa iba. Ito ay nangangahulugang malinaw na pagbabahagi ng ating mga naiisip at saloobin sa iba, at pakikinig din ng mabuti sa kanila. Habang ating isinasagawa ang pakikipag-koopera, nagiging mas mahusay din tayo sa pagpapahayag ng ating sarili at pag-unawa sa nais sabihin ng iba. Sa pagtatapos ng ating talakayan, naunawaan natin na ang pamilya ay ang unang paaralan ng ating buhay. Dito tayo natututo ng mga pagpapahalaga tulad ng paggalang, pagmamahal, pananagutan, integridad at kooperasyon. Ang mga pagpapahalagang ito ang gumagabay sa ating mga kilos at desisyon at tumutulong sa atin na maging mabuting tao. Tandaan, ang mga aral na natutuhan natin sa pamilya ay kasama natin sa bawat hakbang ng ating buhay. Sila ang pundasyon ng ating pagkatao. Pagsasanay. Isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto o M kung hindi wasto. 1. Ang paggalang ay may pakikita sa pamamagitan ng pakikinig at pagiging mabuti sa iba kahit na sila ay may ibang paniniwala. 2. May pakikita ang pagmamahal at malasakit kung ating tinutulungan at sinusuportahan ang ating pamilya at mga kaibigan sa panahon ng pangangailangan. 3. Ang integridad ay nangangahulugang paggawa ng tama sa tuwing may nakakakita lamang. 4. Ang kooperasyon ay nangangahulugang paggawa kasama ang iba upang makamit ang layunin. At 5. Mapanagutan ang taong naghahanap ng masisisi sa tuwing may nagagawang mali. Balish Education 7, Quarter 2, Learning Competency 1B, na ipaliliwanag na ang pamilya bilang sandigan ng pagpapahalaga ay may gampanin na hubugin ang mga anak sa mga pagpapahalaga. Ang pamilya. Ang ating pamilya ay kinapapalooban ng mga taong unang nagparamdam sa atin ng pagmamahal at suporta. Ang ating mga magulang, kapatid at kamag-anak ay ang mga unang taong nagpaunawa sa atin ng mabuti at masama. Bawat pagpapasyang ating gagawin ay kadalasang dahil sa mga aral na natutuhan natin sa ating pamilya. Sa ating aralin sa araw na ito, pag-aaralan natin ang gampanin ng pamilya sa paghubog sa mga anak o batang katulad mo sa pagpapahalaga. Bakit nga ba mahalaga ang pamilya? Ang pamilya ang dapat na maging sandigan o pundasyon ng mga pagpapahalaga. Ang pamilya at tahanan ang ating unang paaralan kung saan natutuhan natin ang mga pangunahing pagpapahalaga tulad ng katapatan, paggalang at kabaitan na gumagabay sa ating pang-araw-araw na mga kilos at pasya. Nakikita natin sa ating mga magulang at kamag-anak kung paano kumilos, makipag-usap at magtrato ng kapwa. Mula rito, may mga pagpapahalaga tayong natututuhan sa kanilang mga kilos at pag-uugali. Ang ating pamilya ang humuhubog sa ating pagkatao sapagkat tinutulungan tayo nito na lumaking mabubuti at responsableng individual. Ang paraan ng pagpapalaki sa atin sa ating tahanan ay may malaking impluwensya sa ating pagkatao at sa paraan ng pakikitungo natin sa iba. Kaya halimbawa, nakikita natin ang ating mga magulang na tapat at mabait. Natututuhan din natin na maging tapat at mabait. Kung ang ating ama o ina ay magiliw sa pakikitungo sa iba,
magiging magiliw din tayo. Ang pamilya, lalo na ang mga magulang, ang dapat na maging huwaran o modelo ng kabutiang asal. Ginagaya o kinokopya ng mga bata ang nakikita nila sa kanilang tahanan, mabuti man ito o masama. Kung kaya napakahalaga na ang ating mga magulang at iba pang nakatatanda sa pamilya ay may mabuting asal. Kung ang mga magulang at iba pang nakatatanda ay nagpapakita ng kabaitan at paggalang, ang mga anak ay susundan ito. Kung ang mga magulang ay magiging mabuting huwaran, magiging madali para sa mga bata na makapulot ng mabuting pagpapahalaga. Halimbawa, ang iyong tatay ay palaging binabati ng may ngiti ang mga kapitbahay, ikaw ay maaaring maging palangiti at hindi masungit sa ibang tao sa labas ng iyong tahanan. Ang pamilya ay nagtuturo sa atin na maging responsable. Ang pagtatakda ng ating mga magulang sa atin ng maliliit na gawain ay nakatutulong sa atin na maging responsable at magkaroon ng papel sa pamilya. Sa pamamagitan ng pagtatakda sa atin ng mga gawain, na ipakikita sa atin ng ating mga magulang kung paano dapat pamahalaan ang ating oras at maging mapanagutan sa mga gawaing nakaatang sa atin. Ito ay makatutulong sa atin na maging handa sa mga mas malalaking responsibilidad habang tayo ay tumatanda. Sa pamamagitan ng paggawa ng ating mga tungkulin sa tahanan, natututuan nating maging responsable o maging mapanagutan. Ito ay mabuti para sa ating hinaharap. Naaalala mo ba kung kailan ka huling inutusan na maglinis ng kwarto o isang bahagi ng bahay? Ang maliit na responsibilidad na yan ay makatutulong sa iyo na maging responsable sa iyong space. Mas maraming responsibilidad ang iyong hahawakan, mas magiging handa ka sa mga gawain sa paaralan o iba pang gawain o tungkulin sa buhay. Ang paggalang ay pagpapahalagang dapat na naituturo sa tahanan. Ang pamilya ang nagtuturo sa atin kung paano gumalang. Dahil dito, natutuwa nating tratuhin ng may paggalang ang iba, lalo ang nakatatanda. Tinuruan din tayo ng ating pamilya ng empathy o pag-unawa sa damdamin ng iba. Maaaring natutuwa natin ito dahil nakikita natin kung paano suportahan at kalingain ng mga kasapi ng ating pamilya ang isa't isa sa panahon ng suliranin. Ang mga pagpapahalagang ito ang gumagabay sa ating pakikitungo sa ating mga kaibigan, guro at iba pa. Halimbawa, kung tayo ay gumagamit ng po at opo sa pakikipag-usap sa ating lolo o lola, nagpapakita ito ng paggalang. Kung tayo ay nakikinig na mabuti sa problema ng ating kaibigan at sinusubukan nating tumulong, iyon ay empathy, mga bagay na natutuhan natin sa ating pamilya. Ang pamilya ay dapat ding nagtatakda ng disiplina sa mga kasapi nito. Ang ating mga magulang ay dapat na nagtatakda ng malilinaw na alituntunin na dapat nating sundin upang matutuhan natin ang pagkontrol sa ating sarili. Ang disiplina sa tahanan ay nakatutulong sa atin na maunawaan ang kahalagahan ng pagsunod sa mga alituntunin o batas at ang mga consequence kung hindi tayo susunod sa mga ito. Ang disiplina sa tahanan ay makatutulong sa atin na magkaroon ng self-control at mga kasanayan sa pagpapasya o decision-making skills at maihahanda tayo nito na harapin ang mas malalaking hamon sa paaralan at tunay na buhay. Halimbawa, kung ang ating magulang ay nagtakda ng curfew, tayo ay inaasahan na susunod dito. Sa pamamagitan ng pagtatakda ng curfew, tinuturuan nila tayo ng time management. Kung hindi natin susundin ito, may kakaharapin tayong consequence. At ito naman ang magtuturo sa atin na ang bawat kilos ay may kahihinatnan. Ang pamilya ay may gampanin din na bumuo at maghubog ng malakas na pagpapahalaga para sa hinaharap ng anak. Itinuro sa atin ng ating mga magulang ang mga aral na kanilang natutuhan, maging ang mga pagpapahalaga tulad ng paggalang, responsibilidad at kabaitan. Ang mga ito ay mananatili sa atin hanggang sa ating pagtanda. Ang mga pagpapahalagang ating natutuhan sa tahanan noong tayo'y bata pa ay magiging gabay natin sa ating pagtanda. Makaiimpluwensya rin ito sa pagpili natin ng ating career, relasyon, maging ng iba pang mga mahalagang pagpapasya. Kung ang pamilya ay nagbibigay diin sa mga positibong pagpapahalaga, ang mga bata ay lalaking responsable, mapagkalinga, mabuti at matagumpay na mga individual. Halimbawa, kung ang ating pamilya ay tinuruan tayo ng kahalagahan ng katapatan, lalaki tayong tapat. Ang pagpapahalagang ito ay makatutulong sa atin sa paaralan, trabaho, at relasyon sa kapwa. Konklusyon, natutuhan natin na ang pamilya ay sandigan o pundasyon ng ating mga pagpapahalaga. Ang paggalang, responsibilidad at empatsya
na kanilang tinuro sa atin ay pagpapahalagang dapat nating dalhin habang buhay. Sa pamamagitan ng pagtuturo at pagpapakita ng halimbawa ng ating mga magulang at iba pang nakatatanda, natutuhan natin ang tama at mali. Habang tayo ay tumatanda, ang mga pagpapahalagang ito ay nakatutulong sa atin na hubugin ang ating sarili at gumagabay sa atin na maging responsable at mapagkalingang mamamayan. Tandaan, ang mga aral na natutuhan natin sa ating tahanan ay may malaking epekto sa ating hinaharap. Inyong pagnilayan at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Anong mga pagpapahalaga ang natutuhan mo sa iyong pamilya? Paano nila itinuro sa iyo ang mga pagpapahalagang ito? Values Education 7 Quarter 2 Learning Competency 1C na ilalapat ang mga natutuwang pagpapahalaga sa mga sitwasyong kinakaharap. Ang pamilya ay sandigan ng mga pagpapahalaga. Ibig sabihin, sa kanila natin unang natutuhan ang mga pangunahing pagpapahalaga tulad ng paggalang o respeto, pananampalataya, responsibilidad o pananagutan, kabaitan, katapatan o integridad, kooperasyon at pagmamahal. Kung inyong maaalala sa aralin natin noong unang quarter, natutuhan natin na ang pagpapahalaga ang gumagabay sa ating mga pagpili at pagkilos. Ibig sabihin, ang ating mga desisyon ay laging konektado sa ating mga pinahahalagahan. Napag-usapan din natin sa ating aralin noong first quarter ang mga problema o hamon sa buhay na kinakaharap ng isang batang katulad mo, tulad ng peer pressure, bullying, problema sa pag-aaral, impluwensya ng social media, at problema sa pamilya. Sa ating aralin ngayon, pag-uusapan natin paano mo mailalapat ang mga pagpapahalagang natutuwa mo sa iyong pamilya sa mga sitwasyong kinakaharap mo, lalo na sa mga suliranin ng buhay. Peer pressure. Pinipilit ka ng mga kaibigan mo na wag mo nang pumasok sa paaralan ngayon at sa halip ay mamasyal na lang. Subalit, alam mong ito ay mali. Ngayon, paano mo mailalapat ang pagpapahalagang natutuwa mo sa iyong pamilya kapag nakakaranas ng peer pressure? Paggalang. Galangin ang mga alituntunin ng iyong mga magulang tungkol sa pag-aaral. Sa pamamagitan ng paggalang sa mga tinuro sa iyo ng iyong pamilya at sa mga alituntunin kanilang inilatag para sa iyo, magagawa mong piliin ang mabuting bagay. Kahit napilitin ka pa ng iyong mga kaibigan na gumawa ng masama, ang paggalang mo sa iyong sarili at sa iyong pamilya ay magpapanatili sa iyo sa tamang landas. Katapatan. Maging tapat sa iyong mga kaibigan at ipaliwanag sa kanila kung bakit mahalaga para sa iyo ang mag-aral. Ang katapatan ay nangangahulugang pagsasabi sa iyong mga kaibigan ng totoo tungkol sa iyong pasya, kahit na ito ay nakakailang sabihin. Ang integridad ay makatutulong sa iyo na manindigan sa iyong mga pagpapahalaga at paniniwala at hindi pagpapadala sa peer pressure kahit na ito ay mukhang masaya. Pananampalataya. Manalig na may biyayang kapalit ang paggawa ng kabutihan lalo na sa mapanghamong sitwasyon. Ang pananampalataya ay nagpapanatili sa iyo na maniwala na ang paninindigan sa mabuti ay magreresulta ng positibo para sa iyong buhay. Naniniwala ka na ang hindi mo pagsama sa iyong mga kaibigan ay hindi makaaapekto sa inyong pagkakaibigan at ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay mas mahalaga kaysa pagkakaibigan. Bullying. Madalas kang pagtawanan ng iyong mga kamag-aral dahil sa iyong paraan ng pagsasalita. Ano-anong mga pagpapahalagang natutuwa mo sa iyong pamilya ang maaari mong malapat kapag nakakaranas ng bullying? Kabaitan. Sa halip na gumanti, tumugon ng may kabaitan at huwag hayaan na baguhin ka ng mga sinasabi nila. Ang paglalapat ng kabaitan ay nangangahulugang pagpili na maging makatao kahit na ikaw ay hindi tinatrato ng tama. Sa pamamagitan ng pagiging mabait, maiiwasan mo na matulad sa bully at mananatili kang totoo sa iyong mga pagpapahalaga sa pagtrato sa iba ng may paggalang kahit na hindi sila ganito sa iyo. Kooperasyon. Manghingi ng tulong sa guro o counselor. Hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Ang kooperasyon ay makakatulong sa iyo na solusyonan ang bullying sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iba. Ang pagpapahalagang ito ay maghihikayat sa iyo na kumausap sa mga tao na maaaring makatulong sa iyo. Ang pagkakaroon ng pagpapahalagang ito ay nakatutulong sa iyo na tanggapin at kilalanin na hindi mo kailangang harapin ng mag-isa ang suliraning ito. Pagmamahal. Alalahanin ang pagmamahal at suporta ng iyong pamilya ay magbibigay sa iyo ng lakas upang harapin ang sitwasyon. Ang pagmamahal ay magpapaalala sa iyo ng iyong halaga. Ang pagmamahal at suporta mula sa iyong pamilya ang magpapalakas sa iyo at dahil dito, hindi makakaapekto sa pagtingin mo sa iyong sarili ang mga masasakit na salitang naririnig mo mula sa mga bully. Alam mong ikaw ay mahalaga kahit ano pa ang sabihin ng iba.
Academic stress. Nag-aalala ka na baka bumagsak ka dahil sa sabay-sabay at sunod-sunod na pagsusulit at mga assignment. Paano mo mailalapat ang pagpapahalagang natutuwa mo sa iyong pamilya kapag nakakaranas ng academic stress? Kooperasyon. Sumali sa group study kasama ang mga kamag-aral o magtanong sa iyong mga guro at mga magulang kung kailangan ng tulong. Ang paglalapat ng kooperasyon sa pagkakataong ito ay nangangahulugang kinikilala mo na magagawa mo ito ng mas madali kung may kasama. Sa pamamagitan ng paggawa kasama ang iba, makakakuha ka ng ibang idea, bago at wastong pagkaunawa sa aralin, at makakatulong ito na maibsan ang pressure na nararamdaman mo. Pananampalataya. Manalig na tutulungan ka ng Diyos kung ikaw ay magsisikap at magtitiwala sa Kanya. Ang pagkakaroon ng pananampalataya ay magpapanatili sa iyo na magkaroon ng malinaw na pag-iisip. Nananalig ka na kung magsisikap ka at mananalangin, tutulungan ka ng Diyos at magreresulta ng maganda ang iyong mga ginagawa. Paggalang. Igalang mo ang iyong mga limitasyon. Huwag mong pahirapan ang iyong sarili. Balansihin ang pag-aaral at pagpapahinga para manatiling malusog ang isip. Ang paggalang at pagkilala sa iyong mga limitasyon ay nangangahulugang pagkakaroon ng mga pahinga upang mas makapag-isip ka at makagawa ng mas mabuti. Sa pamamagitan ng time management, napararangalan mo ang iyong mental at physical na kalusugan at makatitiyak ka na maibibigay mo ang best mo. Social media influence. Alam mong mali, subalit nape-pressure kang gayahin ng mga nakikita mong nauusong sayaw at pananamit sa social media upang maramdaman mong ikaw ay kabilang sa lipunan. Ngayon, paano mo mailalapat ang mga pagpapahalagang natutuhan mo sa iyong pamilya kapag nakakaranas ng social media influence? Katapatan, manatiling totoo sa iyong sarili at huwag baguhin ang mga prinsipyo para lang makakuha ng likes. Ang katapatan o integridad ay nangangahulugang pagiging totoo sa iyong sariling mga pagpapahalaga at pagkakakilanlan, kahit na ikaw ay pinipressure ng social media na maging ibang tao. Inilalapat mo ang integridad kung ikaw ay tumatanggi na baguhin ang iyong sarili para lamang maging fit o belong sa trend. Pagmamahal. Pahalagahan ang totoong relasyon mo sa iyong pamilya at mga kaibigan kaysa maghanap ng pagtanggap sa social media. Sa paglalapat ng pagmamahal, mas binibigyan mo ng halaga ang mga taong totoong may pakialam sa iyo kaysa sa mga taong magbibigay sa iyo ng atensyon pansamantala sa social media. Ito ay makatutulong sa iyo na mag-focus sa kung ano ang tunay na mahalaga, ang pagkakaroon ng makabuluhang relasyon sa iyong pamilya at mga kaibigan. Paggalang. Manatiling magalang sa iba kahit sa online world. Iwasan ang mga mapanakit na pakikipag-usap o pagkokomento. Ang paggalang sa konteksto ng social media ay nangangahulugang pagkakaroon ng mabuting asal sa online world, tulad ng iyong asal sa tunay na buhay. Sa paglalapat nito, maiiwasan mo ang pagkakalat ng chismis, pagkokomento ng masasakit na pananalita, o pakikipagtalo sa iba. Ito rin ang nangangahulugang pagtrato sa iba tulad ng inaasahan mong pagtrato na gagawin nila sa iyo. Family problem. Nagkaroon ng malubhang sakit ang nakatatanda mong kapatid at ito ay nagdulot ng pagkabalisa sa inyong pamilya. Sa panahong may problema sa pamilya, paano mo mailalapat ang mga pagpapahalagang natutuhan mo mula sa kanila? Pagmamahal. Ipakita ang pagmamahal sa pamamagitan ng paglalaan ng oras sa kapatid upang maramdaman niyang siya ay mahalaga. Ang pagmamahal sa sitwasyong ito ay nangangahulugang pagbibigay ng emotional at practical na suporta. Ito man ay pagtulong sa mga gawain o pag-aalaga sa may sakit mong kapatid, ang iyong kilos ay magpapakita sa kanila na sila ay minamahal at hindi nag-iisa sa sitwasyong ito. Responsibilidad. Tumulong sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawaing bahay at pag-aalaga sa kapatid upang maibsan ang bigat na dinadala ng bawat isa. Ang responsibilidad ay nangangahulugang paggawa ng paraan upang makatulong sa tahanan. Ito man ay sa gawaing bahay o pag-aalaga ng iyong kapatid. Sa paggawa nito, makapag-aambag ka sa ikapananatili ng kaayusan ng inyong tahanan kahit sa panahon ng kalungkutan. May papakita mo rin na ikaw ay maaasahan sa mga ganitong sitwasyon. Pananampalataya. Manalangin at manalig na ang iyong kapatid ay gagaling at ang inyong pamilya ay magiging matatag sa sitwasyong ito. Ang pananampalataya ay magbibigay sa iyo ng lakas at pag-asa. Ito man ay para sa paggaling ng iyong kapatid o para sa ikapananatiling payapa ng inyong tahanan. Ang pag-asang ito ay makakatulong sa iyo na maging positibo. Kapag nailalapat natin ang mga pagpapahalagang natutuwa natin sa ating pamilya,
Sa mga sitwasyong ating kinakaharap, malilinang natin ang pagpapahalagang maingat na paghuhusga o prudence. Ang maingat na paghuhusga ay tumutukoy sa pagbuo ng matalinong pagpapasya batay sa mga pagpapahalagang naisalin sa atin ng ating pamilya. Ang prudence o maingat na paghuhusga ay makakatulong sa atin na pag-isipang mabuti ang kahihinatnan ng ating mga kilos at bumuo ng mga pagpapasya na sumasalamin sa mga aral na natutuhan natin sa ating pamilya. Bakit mahalaga na linangin ang pagpapahalagang maingat na paghuhusga o prudence? Una, naiiwasan ang padalos-dalos na pagpapasya. Tinutulungan tayo ng prudence na mag-isip bago kumilos, kaya nagreresulta ito sa mas mabuti at mas maingat na mga desisyon. Ikalawa, nasusolusyonan ang mga problema sa matalinong paraan. Ginagabayan tayo ng prudence na gumawa ng mga desisyon na naaayon sa mga pagpapahalagang natutuhan natin, kahit sa mahihirap na sitwasyon tulad ng peer pressure, stress, o mga isyong pampamilya. At ikatlo, hinuhubog nito ang ating hinaharap. Habang pinapaunlad natin ang prudence, naihahanda natin ang ating sarili na harapin ang mas malalaking hamon ng may karunungan at kumpiyansa. Bilang konklusyon, lagi mong tandaan na kapag ikaw ay naharap sa mahihirap na sitwasyon, alalahanin ang iyong kalakasan. Natutuhan mo ang pagpapahalagang naisalin sa iyo ng iyong pamilya tulad ng paggalang, pagmamahal, kooperasyon, kabaitan, integridad at responsibilidad. Ang mga ito ay hindi lamang idea. Ito ay kalakasan na mapapakinabangan mo kapag humaharap sa mahihirap na sitwasyon. Ang mga pagpapahalaga ay gagabay sa iyong mga pasya. Habang ikaw ay naglalakbay pa sa mundong ito, marami kang pagdadaanan tulad ng peer pressure, bullying, stress, social media influence o problema sa pamilya. Ang isa sa mga susi upang mapagtagumpayan ng mga ito ay ang paglalapat ng iyong mga pagpapahalaga na gagabay sa iyong mga pagpapasya. Buuin ang iyong pagkatao sa mga suliraning kinakaharap. Bawat sitwasyon ay pagkakataon upang mapalakas mo ang iyong sarili at maging mas marunong. Sa paglalapat ng iyong mga pagpapahalaga, hindi mo lang nasusolusyonan ang mga suliranin, subalit nabubuo mo rin ang iyong pagkatao. Kung paano mo harapin ang mga suliranin ngayon, ay maghuhubog sa iyo sa uri ng tao na magiging ikaw sa hinaharap. Pagtiwalaan mo ang iyong mga pagpapahalaga. Kapag mahirap ang buhay, tandaan na may mga pagpapahalaga ka na dala-dala mo sa iyong pagkatao. Ang mga ito ay magpapanatili sa iyo na maging matatag at matalino sa pagpapasya. Magtiwala ka sa iyong mga pagpapahalaga. Ito ang iyong mapa sa masalimuot na mundo. At ilapat ang maingat na paghuhusga o prudence. Ang paglilinang ng prudence ay nangangahulugang pag-iisip ng mabuti bago gumawa ng pagpapasya at pagkilos. Ang matalinong paghuhusga ay makakatulong sa iyo na ilapat ng mahusay ang mga natutuhan mong pagpapahalaga mula sa pamilya. At ito ang maghahatid sa iyo na magkaroon ng mabuting resulta sa harap ng mga mapanghamong sitwasyon. Pagsasanay. Gumuhit ng masayang mukha kung ang pahayag ay wasto o malungkot na mukha kung hindi. 1. Ang prudence ay nangangahulugang paggawa ng pagpapasya nang hindi iniisip ang kahihinatnan nito. 2. Ang pagpapahalaga sa paggalang, pagmamahal at responsibilidad ay makatutulong sa iyo na harapin ang mga problema tulad ng peer pressure at bullying. 3. Nakatutulong ang prudence na maiwasan ang pagpapadalos-dalos sa pagpapasya sapagkat tinutulungan tayo nito na mag-isip muna bago kumilos. 4. Ang katapatan at kooperasyon ay hindi mahalaga kung nahaharap sa mga mahihirap na sitwasyon. At 5. Ang prudence ay mahalaga dahil tinutulungan tayo nito na ilapat ang ating mga pagpapahalaga sa pang-araw-araw na buhay. At dyan po nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!